Welcome back mga kasambahay. Kayo ay nanonood pa rin sa programang Bayanihan. Tunay na isang mahalagang component sa implementasyon ng ating IPSP Bayanihan ang ating mga minamahal na stakeholders at partners. Sa whole-of-nation approach na isinusulong ng ating armed forces, mas madaling maipapaabot ang serbisyo sa kapwa nating Pilipino kung nagtutulungan ang bawat isa. Kaya naman, isang malaking karangalan na ating makasama ngayong gabi ang 3 sa 20 awardees ng nagdaang AFP Bayanihan Awards Night. Unahin natin ang isang Maranao princess na siyang nagsusulong ng edukasyon sa mga kabataang Muslim tungo sa pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan. Narito po ang aming naging panayam sa Country Director ng Asia-America Initiative na si Bay Rohanisa Sumnad Usman. Isa ang Asia-America Initiative sa mga non-government agencies na nakikiisa sa sandatang lakas sa pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. Asia-America Initiative is a non-government organization doing peace and development work here in the Philippines, especially in the conflict areas of Mindanao. Our program is called Development for Peace. So we build peace through health, education, livelihood, and peace mediation. Basically have around 1,000 volunteers at the moment. We are very much interfaith po sa group. So Muslims, Christians, IPs, and also other sects. Naniniwala ang grupo nito na malaki ang may tulong ng pagtuturo ng kahalagahan ng kapayapaan sa mga kabataang nasa mga lugar na apektado ng karahasan. We are very strong on promoting peace education because we strongly believe that for us to have sustainable peace here in the country, we really need to prioritize education and training the younger generations to build peace and development here in the Philippines. Alam naman po natin na especially in the conflict areas, ang ating mga kabataan ay very much exposed to violence, are very much exposed to conflict, and most of them are already psychosocially stressed because of that kind of exposure that they are in. And marami rin po sa ating mga kabataan at a very young age are already joining criminal groups and itong mga grupo nga na nanggugulo sa ating komunidad. With this sustainable approach na bata pa lang sila in their formative years ay tinetrain na po natin sila, we can definitely create an impact in such a way na it's sustainable. Kapayapaan ang aming hangad para aming magamtan ng magandang edukasyon at mabigyan katuparan ng aming hangarin sa buhay. Kapayapaan ay aming hangad para maging matahimik sa aming bayan at makapamuhay ng masaya ng walang takot sa puso. Kapayapaan! Maraming salamat po! Kaugnay nito, iba't ibang peace caravan, workshop at campaigns ang kanilang inilulunsad, hindi lamang para sa mga kabataang Muslim kundi pati na rin sa mga Kristiyano at mga katutubo. We have this program which we call Building a Culture of Peace. So we had a lot of peace workshops for children and youth in the past, and we would like to continue it this year because our target is we want, together with the Armed Forces of the Philippines, we want to build peace, one child, one school, and one community at a time. Samantala, naniniwala si Bay Rohanisa na malaki ang kontribusyon ng mga sundalo sa kanilang mga proyektong pangkapayapaan. It's one of the touching moments na nakita namin dun sa when we conduct peace caravans or peace workshops. Kasi nakikita mo yung nagiging ate at kuya yung ating mga sundalo. Sila yung nagiging trainers, sila yung nagiging facilitators sa ating mga kabataan. And it also brings that yung positive image and yung commitment na meron talaga ang ating mga sundalo because sila mismo, they come with us to the community, may it be an indigenous people's community or a Muslim community, kasi we also conduct a lot of interfaith and intrafaith dialogues. Dahil po sa sakop na meron ang Armed Forces of the Philippines, we can definitely expand yung programang yun sa iba't ibang mga lugar na kung saan po ang AFP.
tunay na isang inspirasyon si Bay Rojanisa sa ating mga kababayang Muslim at Kristiyano na nais makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ang advokasya niya kasama ang Asia-America Initiative ay patunay na maraming organisasyon ang handang umagapay sa ating pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Mamaya, dalawa pang inspiring stakeholders ng IPSP Bayanihan ang ating makakasama. Don't switch your channels, mga kasangbahay, magbabalik ang Bayanihan.